ni Mocha. Kaya susuporta kami. Oh, at saka syempre, nung kay Pangulong Duterte. Oh, di ba? Dahil alam namin na matino talaga. Pero alam mo namin na kaya nagtatawag ng mga artista kasi hindi pupunta ang tao kung walang artista. That's the truth. Kaya nga hamon ko diyan kay SB, huwag kayong mamigay ng kahit na ano, huwag kayong magdala ng artista, walang pupunta sa inyo. Ipupusta ko sa inyo. Oh. Ipupusta ko sa inyo, huwag kayong mamimigay ng kahit na ano, ha? At walang artista, hindi ka pupuntahan ng tao. Si Yorme, kahit walang artista yan, pumupunta ang tao dyan. Oh, walang biro. Witness po ako dyan. Kahit, alam mo ba, nung panahon na nangangampanya yan, presidente, may mga nagsasadya sa paligid niya, Yorme, magdala tayo ng mga artista kasi grabe yung unit team nun. Ang tindi na mga artistang bit-bit nun. Diba? Si Andrew E., kung sino-sino pa. Mabigatin talaga. Paano mo alam mo, ayaw ni Yorme. Gusto niya, people will come because they would listen doon sa kanyang plano sa bayan. Talagang naman nagpupunta ang tao. Kaya nga alam kong may na magic yan, na smart magic yan nung ano, kasi 2 million lang, imposible ho yun. Sa pinupuntahan namin, dagsa ang tao. Kitang-kita namin ang tao noon. Imposibleng 2 million lang ang boto ni Yorme noon. Sigurado ako na nabawasan po yun. Ang kwento nga sa akin, talagang hindi lang siya sa bagamat sa boxing, hindi lang siya tinalo. Ni-knock-out, binaldado pa siya para talagang mababa yung kanyang image at hindi na makabangon. Yun ang akala nila. Di ba? Eto, bawing-bawi. Ikaw muna, ma'am, bago si Yorme. Ikaw muna, bago si Yorme. Hindi ba pwede Bakit example? ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Grabe yun. Para pang banat yun, no? Tindi. alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na. Grabe yan. Tanggalin na
na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwad. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Grabing banat yun. Simple lang pero rock eh, no? Simple lang. Dahil kay Martin naku. Yari ka dyan. Kay Aling Claire. Yari ka na naman kay Aling Claire. Sasabihin na naman ni Aling Claire. Di ba? Oh, nagpasalamat. Oh, di thank you. Eh di welcome. Ganun na naman si Aling Claire. Welcome. Ano masasabi? Siyempre may mga gagoring mga media. Anong masasabi mo na nagpasalamat si BP Sara Duterte kay Romualdez dahil pumayat siya? Ang masasabi ko, eh di welcome. Sino ba nagsabi? Gago! Sino nagsabi? Huh? Sino? Ano bakit siya pumayat? Gago! Si Aling Claire medyo lutang eh. Lutang yun. Alam mo, akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Mas lutang pa pala sa kanya. Oo, akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Oo, yung pala, mas meron pa. Hindi, minuuna kasi si Leni Robredo lutang. Tapos pumasok si Bongbong Marcos, isa pang lutang yun, di ba? Lutang talaga yun, lutang. Hebe. Lutang la lutang. Tapos biglang pumasok si Aling Claire, tinaob ang lahat ng mga lutang. Totoo. Yun ang pinakalutang sa lahat. Nako, abangan nyo ha, sa linggo. Nako. Ewan ko ba, bakit ako inimbitahan dyan sa lintik na debate na yan? Sa linggo po, abangan ninyo ha. Meron pong debating magaganap. Eh, sus, ginuog yun. Panoorin ninyo. Alam nyo, mga kababayan, umuo ako dyan kasi, sa totoo lang ha, para lang sa kaalaman ninyo. Noong una, hesitant ako. Nung nasa Japan pa ako, inatanong ako kung pupunta ba ako dyan, ganyan. Kung ano, sabi sa akin. Hesitant talaga ako kasi. Tapos nung natanong ko, sino-sino ba nandun? Yung sinabing nandun si Aling Claire. Nakumbinsi ko. Gusto ko makita si Aling Claire ng harap-harapan. Nandun daw siya eh. Ewan ko nga ba't nandun yung ano na yun eh. Public official ka na pero nandun ka pa. Ay, sus, ginoo ka talaga, Aling Claire. Oo. Anyway, magkikita kami noon. Tingnan natin, pag-usapan natin kung ano meron doon. Na? Basta tayo, magpapakatotoo lang tayo sa usapin. Ha? Usapin po yan ng tungkol po sa fake news. Magantay ka, Aling Claire. Uy, kadyot lang ba? Kadyot lang. Sa seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Mahal kita, Inday. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Sinadya yun, ha? Napailan na, kayo lahat, pailan ng sedisyon. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Yan lang. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito.
Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-historiano. So ako dito, anak, kuya nga, in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Kita ninyo ito ha, tingnan nyo kung gaano kalutang po itong si Aling Claire ha. Ang usapin ho dito, tungkol dito sa sinasabi ni BP Sara Duterte na ang point niya dito, magkaiba sila ni Amy at ni BBM. That is her point in saying or telling the story about yung pagpunta ni BP Sara Duterte sa Malacanang na nag-usap sila ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos. Okay? So anong ibig lamang pong sabihin niya? Wala po siyang banat kay Marcos. Ang sinasabi lang niya ay magkaiba ng thinking si Amy at si BBM. Si BBM gusto ng change of constitution dahil economic change lang naman daw ang gagawin. Pero si Amy, sinabi niya, dangerous yan, delikado yan. Yun lang ang punto ni BP Sara Duterte. Magkaiba yung magkapatid. Wala siyang sinabing masamang tao si BBM, si Amy matino. Sinasabi lang niya magkaiba sila ng thinking at pumapalag si Amy pagka magkaiba sila ng political o parang issue na tinutulak, ika nga. So anong ibig niyan sabihin? Wala. Magkaiba sila. Yun lang. Wala namang paninira kay BBM. Pero ito si Aling Claire, iba ang intindi. Nagulat ako sa intindi nito ni Aling Claire. Sablay na naman. Papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Ayan. Pakita lang natin. Okay? Tingnan nyo ha. Nung tinanong siya tungkol sa pangyayari sa Malacanang, nung kwento ni BP Sara Duterte, tingnan nyo ang sagot ni Aling Claire. Wala na naman sa hulog. Lutang na naman mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit. O, panoorin nyo ha. Tingnan ninyo to. Sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration. Eto ha. Dito pa lang nilinaw na dito eh. Ito yung yung tinik sa lalamunan ni Claire ni Aling Claire. Ito sinabi niya kasi gusto daw ni Marcos. Ano masasabi ninyo? Which is publicly, sinabi nitong reporter na to, publicly talaga namang sinusuportahan ng gobyerno ni Marcos ang change of constitution. Publicly. Ibig sabihin, walang kasinungalingan doon sa kwento ni BP Sara Duterte dahil publicly sinasabi naman talaga ni Marcos na gusto niya baguhin ng konstitusyon, economic changes lang ang gusto niya. Tingnan nyo sagot ni Aling Claire. Charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba? Yan ang tanong niya. Alam namin lahat na noon gusto ni Marcos ang pagbabago ng konstitusyon. Through economic changes lang ang gusto. Ang tanong ni Ale, ni Ma'am, meron po bang pagbabago
Kasi sinabi naman niya noon yan publicly. Ngayon ba, may pagbabago ba? Tingnan nyo buwelta ni ni Aling Claire. Walang sinasabing masama si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte na naman ang buwelta niya. Ulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado. Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Sara. Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Intrigang walang ebidensya. Te! Unang-una, wala ka pa sa gobyerno noon, nagmamagaling ka na naman. Pangalawa, publicly sinasabi ni Marcos gusto niya ng change of constitution noon, economic change lang ang gusto niya. Public niya sinasabi yun, tapos sasabihin mo, walang ebidensya. Walang ebidensya. Asang mundo ka ba? Hello, Earth? Are you there? Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Yun ang tanong Meron po bang plano si Marcos na baguhin ang konstitusyon? Isusulong pa ba niya ito? Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyenda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Ayan na naman si fake news Paano naging tatak fake news yun, Madam Claire? Sana matanong kita sa linggo. Paano naging fake news yun? Talaga naman publicly sinasabi ng Pangulong Marcos na gusto niya ng change of constitution at economic reform lang ang gusto niya. Publicly sinasabi niya yun. Paano mo masasabi na tatak fake news si VP Sara Duterte by telling that story? First of all, you were not there. So, how dare you to say it was fake if you are not there? Second, ikaw na rin na nagsabi, wala ka pang naririnig sa Pangulong Marcos regarding that issue, but you are saying fake news na kaagad yun. Lutang ka ba? Lutang ka ba? Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Ang linaw-linaw ng tanong, pinaalala na nga nung reporter, na publicly talaga namang sinasabi ni Marcos na gusto niya ng pagbabago ng konstitusyon at ekonomiya lang yung gusto niyang baguhin. Ibig sabihin, yung mga business deals lang ng Pilipinas sa ibang bansa, yan lang yung mga gustong baguhin ni Marcos daw. Okay? Wala ngang sinasabi si VP Sara Duterte, di naman totoo yan na economic changes lang ang gusto niya. Wala naman siya sinasabing ganun. Ang sinasabi lang niya, magkaiba kasi talaga itong magkapatid. Matuto ka naman kasi mag-research. Sagot ka ng sagot nang hindi mo alam, ni hindi ka nga nandun sa usapan, sasagot ka. Sila'y nag-uusap. Nandiyon pa yung ate. Di kung fake news yan, sinabi na nung ate, walang usapang ganyan, hindi totoong nangyari yan. Diba? Wala kang karapatan magsabi ng fake news yan kasi you were not there sa usapan. Pasok ka ng pasok, siksik ka ng siksik dyan, makadaldal ka lang. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Yan ang punto lang Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon,
ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang tayo, bangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry. Ma'am, kasamit! Kasi naman sabi ko, Traitor! Ma'am, traitor! Traitor! Grabe. Traitor! Duterte! 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 Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Ul! Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Butas! 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 Kida. Butas! Diba? Butas! Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan. Tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong Grabe yan. hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila. Narinig niyo ba yun? Narinig niyo ba yun? Talagang sinabi ni BP Sara Duterte, yung uncle niya, hindi pa papangulo. Yung senador pa lang sila. Sino pa ba yun? Di ba si Marcos? Si Marcos lang naman naging pangulo na naging senador. Di ba? Eh nung pumunta daw, yung uncle niya, ni BP Sara Duterte, doon, nung senador pa si Bongbong Marcos, inalok daw sila na magdroga. Ayan, oh. Ang linaw-linaw ng kwento. Oh. Ulitin natin yung part na yan. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Ay, grabe. Hindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. Oh, talaga. Alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay Nagbago nagbabago na. Oo. yung tao. So sa madaling salita, kaya niya sinuportahan kasi akala niya nagbago na yung tao. Dati, alam niyang addict. Dati, alam niya na, sinasabi niya na. Oh, ngayon, siguro, benefit of the doubt, na baka naman nagbago na yan dahil tumanda na yan. Oh, yun ang sinasabi niya sa kwentong ito.
hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa Ang iyo. ginagawa niya kasi dito, pinapaliwanag niya kung paano tayo dapat bumoto. Actually, ito yung sinasabi niya nung nag-speech siya sa Hong Kong. Nag-speech siya sa Hong Kong eh. Ang kanya daw gagawin ay tuturuan ng mga tao, ipapaliwanag sa mga tao kung paano bumoto ng tama. Na wag lang tayo basta naniniwala sa endorsement. Wag lang tayo basta naniniwala sa kung ano paman. Pakinggan ninyo ha. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing na. Bigas ang ano dito palitan. No. Ilang kilo? 5 kilo. So magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Tapos nung itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Mahaba po yung speech niya, pero yan po ang pinaka tema ng kanyang speech. Wag ho tayong bumoto basta-basta dahil lang in-endorse. Sa katunayan, sinabi niya pa nga dito sa bandang huli, sabi niya, ba't ba kasi nanalo yung congressman nyo? Kasi in-endorse ito ni Yorme. Tapos may binanggit pa nga siya dyan, bakit pumangit yung Maynila? Kasi nga, iba na ang mayor. Kasi naniwala kayo doon sa endorsement. Ano ang ibig niya sabihin? Mga kababayan, even if i-endorse ng isang tao, ayan ang sinabi niya yan sa bandang dulo, na katiwala ninyo, wag ho kayong basta-bastang maniwala. Diba? Bakit kanyo? Kasi importante na siguraduhin talaga ninyo na maayos yung tao. Wag lang dahil in-endorse ng isang sikat na tao. Okay? Kasi alam mo, sa laro ng politika, ganyan talaga They would somehow will endorse yung mga tao na at sa tingin nila, okay. But eventually, nagbabago. Nabubudol. Alam mo, kanina meron akong kausap na isang senatorial candidate.
Tapos kinikwento niya nga sa akin, alam mo ba na si ganito, eto particular to ha, si Torre. Sabi niya, si Torre, alam mo ba na dati kaibigan yan?